Salamat sa Panginoon sa mga testimony niyo. Minsan pa na makikita natin na uguri. Makikita natin uguri kasi katulad ng pinag-aralan natin ng nakaraan, isang katotohanan na bahagi sa ating paglakad bilang mananampalataya, bahagi ang problema, mga paghihirap, normal yan. Pero isang katotohanan din na meron tayong Diyos na buhay, na may kontrol at may akda ng lahat ng bagay. Kaya salamat sa mga salita niya, sa mga pagtotoo, at sa mga patuloy na hamon kasi habang hinahamon tayo sa mga ganyang sitwasyon, doon lalong magiging puro ang ating pagtitiwala at pananampalataya at maghigit natin makikilala na tunay nga na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang ating pag-aaralan ngayon, pagpapatuloy pa rin ang ating series sa aklat ng 1 Thessalonians na naririto na tayo sa chapter 4 ng 1 Thessalonians. Ang sabi niya rito sa English Standard Version, "Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you receive from us how you ought to live and to please God, as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God." Verse 6, "That no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warn you." Verse 7, "For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you." Verse 9, "Now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed you." Last verse, verse 12, "So that you may live properly before outsiders and be dependent on no one." Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong "Alive Doing God's Will." Ang buhay na isinasapamuhay kung ano yung kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo bago tayo magpatuloy. Minsan pa, maraming salamat po, Diyos, sa mga testimony na ibinahagi mo sa oras ito. Sa mga kapatid na ginamit mo, O Diyos, sa oras ito, na tunay nga, O Diyos, katulad ng aming mga nakaraang napag-aralan. Lord God, bahagi ito, O Diyos, na aming paglakad bilang isang mananampalataya, Panginoon. At sa mga oras ito, minsan pa, Lord God, tuturuan mo kami, Panginoon, na patuloy nga po kaming lumakad ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, nakapangyarihan ka. Lord God, buhay ka, Panginoon. Lord God, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang simula at ang wakas, Panginoon. Alam mo na kung ano nakalaan para sa iyong mga hirap, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga kasigurdahan ito, O Diyos. Kaya andalahin pa po, O Diyos, na sa tulong at gabay, Panginoon, ng iyong Santo Espiritu, Lord God, patuloy mo kaming patatagayin sa mga oras na kami dumaranas ng mga pagsubok o mga hamon ng buhay, Panginoon.
Lord God, salamat po, Diyos, sa katotohanan, Lord God, na Ikaw ang siyang may kontrol ng lahat-lahat ng bagay. Panghawakan po namin ang mga katotohanan po, Diyos. Kaya minsan pa, O Diyos, sa mga sandaling ito, patuloy din po kami humihingi, Panginoon, ng paglilinis at kapatawaran sa mga oras sa sandali na parang kami na nadadaya ng aming nararamdaman, ng aming emosyon, Panginoon, ng aming mga feelings na pandaraya ng laman ito, Diyos. Kaya dalayan mo po, O Diyos, na sa mga katotohanan na itinuturo mo, patuloy po namin itong panghawakan, Panginoon. Maging sa oras nito, O Diyos, aking dalangin, O Diyos, ang aming mga pag-aaralan sa mga salita mo, na ihahayag mo sa oras nito. Patuloy mong buksan ang aming puso't isipan at sa tulungan po, Panginoon, ng Santong Espiritu. Patuloy po namin itong i-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat habang ina-apply po namin ang iyong mga salita, doon po namin masigit na nararanasan na buhay ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa ilang pong papuri, sa ilang pong parangal, sa tayong pangalan lamang ng iyong anak ko si Jesus na yung Panginoon at sa rin nagpagligtas. Amen. At dito nga sa atong ito, ang ating pag-aaralan, Alive Doing God's Will. Kumbaga, lahat tayo, kumbaga mga anak tayo, sa ating paglaki, inalalayan tayo ng ating mga genitori, ng ating mga magulang, tinuruan tayo ng mga bagay na pasaalay kung ano yung nakalulugod o yung mga bagay na nasa sa kalooban nila. Pero, habang tayo lumalakad, kumbaga nakikita natin na yung mga kalooban ito ng mga magulang natin, hindi naman ito pare-parehas. Kasi depende sa kung ano yung financial state ng magulang mo o ng pamilya mo, depende sa background ng pamilya mo, o depende kung ano yung paniniwala ng pamilya mo. Pero, nung tayo maging Kristiyano, makilala natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior, merong tinatawag na God's will. Kalooban ng Diyos. At dito, kumbaga, ipinaunawa sa atin na bilang Kristiyano na ito ang siyang dinanais ng Diyos. Mamuhay tayo, lumakad tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. At kung may mga sandali rin na minsan na tayo mga Kristiyano, para bang kung minsan pinahihirapan natin ang ating sarili. Na, kumbaga alam mo na yung tinuturo ng Diyos sa'yo, pero kumbaga parang inililipo mo pa. Sinusunod mo pa rin yung sarili mong nais. Pero dito, pinaalala sa atin na dapat matuto tayo na kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ating isapamuhay. At dito, ipinakikita rin sa atin, ipinaalala sa atin na ang ninanais talaga ng Diyos ay mabago ka. Mabago ang isang hinirang niya. Mabago ang isang pinili niya. Katulad ng ginawin natin kanina, binabago ako. Kumbaga, mas gusto ng Diyos na talagang mabago ka ayon sa kanyang wanis. At ang sabi nga sa Psalms 143, verse 10, teach me to do your will, for you are my God. May your gracious Spirit lead me on level ground. Kumbaga sinasabi, ni David, naturuan mo ako, Diyos, Panginoon, na magawa ko, by sa pagbuhay ko, ang iyong kalooban. At dito, makikita natin na ang Diyos talaga, kumbaga, ang sabi nga dyan, knowing God's will is good. Yung malaman mo yung kalooban ng Diyos, mabuti yan, maganda yan. Pero, mas concern ng Diyos ay kung paano mo i-apply isa sa pamuhay ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, yung malaman mo yung kalooban ng Diyos, maganda yan. Pero mas gusto ng Diyos na i-apply mo yung kalooban niya. Ika nga. Maging ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, nung mababa dito sa lupa, alam natin na naghirap siya. Kumbaga, nahirapan siya kasi alam niya kung ano yung kahihinatnan ng kanyang pagkakataon.
tao. Pero ang sinabi niya sa kanyang panalangin, Thy will be done. Ang kalooban mo ang siyang nawang mangyari. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong 5 titingnan o itinuturo ng Panginoong Diyos sa hapong ito. Yung unang punto natin, ang sabi nga niya rito, a life doing God's will is a life of continual spiritual growth. Sa verse 1, ang sabi nga niya rito, finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to live and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Ang sabi niya rito, kumbaga, yung tinanggap natin, ang sabi, yung tinanggap natin mula sa Diyos ay, kumbaga, ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay at kung paano malugod ang Diyos sa atin. Isang magandang paalala na sinasabi rito na kinakailangan natin isa pamuhay, yung mga bagay na tinanggap natin, natutunan natin, kumbaga kung paano ka mamumuhay, kumbaga ipinapaalala sa atin. I-apply mo. Gamitin mo. At dito, makikita nga natin, ang sabi nga niya dito, finally then brothers, mga kapatid, kumbaga ito yung parang nasa chapter 4 na tayo ng First Thessalonians. Kumbaga malapit nang matapos yung unang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Thessalonica. Ngayon, sinasabi niya, finally, ngayon malapit nang matapos yung paalala ko sa inyo, mga kapatid. Ang sabi niya dito, mga kapatid, dito sa sulat na ito ng unang Thessalonica, almost 17 times nga na binanggit nga raw na yung brothers na pinapaalala sa atin, na ibig sabihin, ipinamanawa ni Apostol Pablo na mga kapatid ko kayo. Na yung sinasabi niyang mga kapatid, niya para bang literal na nanggaling tayo sa isang sinapupunan. Yun ang parang nais ipa-unawa ni Apostol Pablo. At dito, kumbaga, ipinaunawa ni Apostol Pablo na, kumbaga, mga kapatid, yung mga narinig niyong aral, turo, mula sa akin na ito'y mula sa Diyos, kumbaga ginagawa na ninyo. Pero ang sabi, mas gawin niyo pa. Mas pagyamanin niyo pa. Ang sabi ni Apostol Pablo. And then urges them, encouraging them that you do so more and more. Kumbaga mas pagyamanin mo pa yung mga bagay na sa tingin mo'y ginagawa mo na, ay gawin mo pa ng higit. Katulad halimbawa, kung nakapagbibigay ka, nakapagbibigay ka pero hindi mo naman binibigay yung nararapat. Kumbaga, ibigay mo yung nararapat kasi parang naman sabihin, mas maibigay mo yung nararapat more and more. Ika na. Kung may nagagawa ka, mas pagyamanin mo yung ginagawa mo na mas higit para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad halimbawa, sa physical na aspeto ng buhay. Sa physical na aspeto ng buhay, yung mahilig ano ng katawan, halimbawa, kung na-achieve mo na yung gusto mo sa katawan mo, kumbaga, pag na-achieve mo na, at ikaw ay tumigil, ika na, pinabayaan mo, mawawala. Kumbaga, para bang masasayang. Katulad nung minsan, sabi minsan, kumbaga yun daw kanyang pandesal, nawawala na. Bumabalik yung taba, sabi ko, iyak-iyak naman ako sa'yo. Sabi ko, ganon! Kumbaga, sinasabi dito na dapat ipagpatuloy mo. Huwag mong hayaan na itigil. Ganon din sa spiritual na buhay natin. Kumbaga, sa spiritual na buhay natin, ika na, kumbaga, kung tinuturuan tayo sa mga material na bagay na makontento ka sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, para na sa gayon, huwag kang madam, pero sa spiritual na aspeto ng ating buhay,
pinapaalala ng ating Panginoon Diyos sa hapong ito, huwag kang magpeko. Kumbaga, mas pagyamanin mo pa yung relasyon mo sa Diyos. At ang sabi nga niya rito, the main purpose of life is to please God. Yun ang tunay na rason ng buhay, hindi kung alin tungkol sa atin. Isang katotohanan yan. The main purpose of life is to please God and not ourselves. It's not about us, it's about God. Yan ang isang katotohanan na dapat natin maintindihan. Ang sabi nga ni Pablo, di ba? We ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to live and to please God, kung paano ka raw mamuhay at kung paano mong malulugod ang Diyos. Yun ang main purpose. Secondary lang kung ano man yung mga desires of personal desires mo. Pero ang main purpose talaga, ang Diyos. Put God first, and all of these things shall be added unto you. Yun ang pinaka-main purpose of life. Ano mang sitwasyon mo, ano mang nararamdaman mo, nadidispressyuto ka man, nadadown ka man, ang main purpose of life pa rin ay ang Diyos, hindi ko ano yung nararamdaman mo. Mahirap, pero ito ang isang katotohanan na ipinaalala ng Diyos sa mga oras na ito. Kaya nga sabi niya rito, kumbaga, ang sabi niya, to live and please God more and more. Paghihitan mo pa. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito is a life that lives in purity. Yung buhay na namumuhay o isinasapamuhay ang buhay na may kalinisan. Sa verse 3 hanggang 8. Dito makikita natin na the Thessalonians had been following the instructions they had been given. Kumbaga sa mga nauna natin pag-aaral, nakita natin na ang Iglesia ng Thessalonica, kumbaga magandang ehemplo ang Iglesia ng Thessalonica kasi ang mga itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay kanilang isinasagawa. Kumbaga, isinasagawa ng Iglesia ng Thessalonica yung mga aral ng Diyos sa kanila. At dito, pinakikita nga na, kumbaga, ginagawa niya na ito, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Thessalonica, pagyamanin niyo pa. Kumbaga, yung spiritual level mo, yung pananampalataya mo, ay ilagay mo pa sa next level. Kumbaga, huwag kang makontento. Katulad din ba yung mga mahilig sa mga computer games, di ba may mga level 1, level 2, level 3, ganyan. Ganon din sa spiritual level natin. Na, kung naririto ka na, mag-accelerate ka pa sa spiritual level mo. Yung spiritual na relasyon mo sa Diyos. At dito, makita natin na makikita natin na yung sinasabi ni Apostol Pablo na ginagawa niya na, ngayon, mas pagyamanin niyo pa. Kumbaga para bang sinasabi na kino-complement, pero china-challenge. Kumbaga kino-complement ko kayo kasi ginagawa niyo na eh. Pero I challenge you na mas pagyamanin niyo pa ang spiritual faith ninyo. At dito, makikita natin na may mga ilang specific na ipinaalala si Apostol Pablo. Yung una na sa key points natin ay sinasabi dyan, abstain from sexual immorality. Kumbaga sa verse 3, ang sabi niya rito, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Itong verse 3, malinaw na makikita natin at mas makatutulong sa atin, mas maunawaan natin na talagang ito ay kalooban ng Diyos. Malinaw na sinasabi niya rito, it is the will of God. Malinaw na sinabi
na abstain from sexual immorality. At dito makikita natin na it is clear when you know God's will, we must do God's will. Malinaw na pinakikita na ito ang nakalooban talaga ng Diyos na lumayo ka sa mga bagay na immoral. At dito sinasabi, pag alam mong ito'y malinaw na pinaunawa sa iyo, dapat mo talaga itong gawin sa pamuhay. At dito, makita natin na sinasabi nga ng text na to, kumbaga, ninanais din ng Diyos na God desired us to be sanctified. Kumbaga, sanctified, maging malinis. Pag sinabi mong sanctification, sanctification is the process of being made holy. Yung maging makalakad ka na may kalinisan, may kabanalan. At sinasabi nga niya rito, the word literally means to be separated or set apart. Na ikaw ay nakabuod, nakatali ka. Yun ang siyang ipinaalala ng Diyos sa hapong ito. At sinasabi nga niya rito, sanctification begins at conversion. Nung makilala mo at tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior, kumbaga, sanctified ka na. Doon nagsimula. Pero, kumbaga, magpapatuloy yan. It continues throughout our Christian life. Habang ikaw ay buhay pa at narito sa lupang ito, nagpapatuloy yan. Sinasabi nga sa Hebrews 2:11, and it will be completed when Jesus returns. At ito'y magiging ganap kapag muli nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, dito, ipinaalala sa atin na yan ang talagang nais ng Diyos. At dito, pinaalala rin sa atin, Paul is specific in the command for us to be separated, that you abstain from sexual immorality, sa ibang version, that you should avoid. Kumbaga, kinakailangan daw, isa siyang utos na talagang ilayo mo, ibukod mo ang iyong sarili sa mga bagay na immoral. At ang sinasabi nga niya rito, to avoid or abstain means to hold oneself from or to run away and be distant from. Kumbaga, yan ang ibig sabihin niyan. Ipinapaalala sa atin. Ngayon, maging sa Ephesians chapter 5, verse 3, pinapaalala nga sa atin, sinabi nga niya rito, but among you, as is proper among the saints, there must not be even a hint of sexual immorality. Ano? Ano sabi? Guide, yung liit lang. Hint. Dapat daw huwag tayong mabatikan, mamantsahan. Yan ang sinasabi. Itinuturo kalooban ng Diyos. Malinaw. At dito, sinasabi nga na the phrase sexual immorality comes from the Greek word porneia. Yung sexual immorality, nanggaling yan sa Greek word na ibig sabihin ay porneia. Pag sinabi mong porneia, masyado siyang malawak. Pag sinabi mong malawak, marami siyang nasasakop. At yung nasasakop niyan ay lahat na may kinalaman sa sexual activity outside the circle of God's will. Pag sinasabing sexual immorality, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa seso. Kumbaga, mga ragazzi na naman kayo, pinag-aaralan nyo rin yan sa school. Ngayon, tinuturo rin ang salita ng Diyos na lumayo tayo sa mga bagay na immoral, sexual. At ang sabi nga, yung sexual immorality nanggaling yan sa salitang Greek word na ibig sabihin ay porneia, masyado siyang malawak ang sinasako. At sinasabi rito, ang lahat ng bagay na may kinalaman na labas sa plano at kalooban ng Diyos o design ng Diyos.
Ibig sabihin, yung mga bagay na seso na labas sa mag-asawa. At dito, makita natin, ibig sabihin, kapag yung mga tingin na mahalay, mga sasalitang mahalay, mga bagay na kabaklaan, mga premarital sex, mga pakikiapid, adultery, lahat yan ay may kinalaman sa sexual immorality. Maging ang pornography o yung panonood ng mga malalaswang panoorin. Ang sabi nga, yung pornography, kumbaga galing siya, yung English word na pornography, galing siya sa Greek word na porneia. Yun ang kanyang pinagmulan. At dito, malinaw na ipinakikita na ito ay utos ng Diyos. Dapat huwag gawin, dapat bawal. At malinaw na sinasabi, malinaw na kalooban ng Diyos na ito ay hindi nais ng Diyos. At dito, kumbaga, isang katotohanan na yung mensaheng ito, kumbaga medyo komplikado rin kung minsan, lalo na sa panahon natin. Halimbawa, maging yung mensahe ng tithes and offering means komplikadong mensahe rin yan. Maging yung sexual immorality, komplikado yan. Kasi maraming tinatamaan, maraming nasasaktan. Pero malinaw na sinasabi na kailangan natin itong ituro. At naririto nga tayo sa series ng 1 Thessalonians at ito'y malinaw na madadaanan at itinuturo sa mga oras nito. Kumbaga, bakit komplikado? Bakit masyadong yung issue rin ng sexual immorality? Kasi sa panahon natin ngayon, kumbaga para bang ino-normalize na yung gay pride, para bang dinadaan sa patse. Pero hindi yun ang patse. Ang patse is si Jesus Christ. Hindi yung gay pride. At malinaw na sinasabi na dahil nga ito yung trending, na parang makisakay ka na lang, makiayon ka na lang. Pero malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi. Kumbaga, nakakalungkot isipin na, kumbaga, pag yung trending, parang kailangan mo na lamang manahimik. Pero hindi. Kasi salita ng Diyos ito, kalooban ng Diyos, kailangan may bahayag, may turo. Kasi ang sabi nga kanina, kung ito'y malinaw na kalooban ng Diyos, malinaw na kailangan natin itong i-apply sa pamumuhay. Katulad halimbawa, nung naggigiro si Jenny kasama si Davide. Dumaan sila sa isang parko. Laking gulat na lamang ni Davide. Dalawang lalaki naggigising-sing sa parko. Kumbaga, nakakatakot. Na parang kung pababayaan mo na lang, akala nila ay tama. Katulad ng isang anak nung pamangkin ng amo nung Mr. Jenny na para bang proud na proud pa siya na meron siyang baby pero ayaw niyang magpakasal. Kumbaga parang trending. Maging sa Pilipinas na para bang, ang sabi nga dyan, pinusuan ng netizens ang viral video ng 7th birthday celebration ng isang bata. Lalaki, baby boy. Pero yan ang kanyang motive o design ng kanyang birthday. Princess. Pinusuan ng netizens. Ako naglagay, Sarah. Kumbaga para bang sinasang-ayunan na lamang. Kumbaga, dito makita natin na dapat ituro, malaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Ngayon, nung isinare ni Apostol Pablo itong mensahe nito sa iglesia ng Thessalonica,
maaalala natin na ang church ng Thessalonica o ang lugar ng Thessalonica ay isang seaport. Ibig sabihin, pag silang seaport, kumbaga talagang maunlad na bayan, na syudad, kasi maraming nagpupuntahan ng dahatingan. At kapag ganyan seaport, kumbaga, lagi nga sinasabi, pagsiman ka, aman with every port. Lagi kami partner. Kumbaga, ganon. Ang Thessalonica ganon. Na para bang normal na lang sa lugar ng Thessalonica yung sexual immorality. Kumbaga, yun na yung buhay sa lugar ng Thessalonica. Bukod pa ron, may paniniwala pang pagano sa lugar ng Thessalonica na yung templo ng mga pagan temple na ito, kumukuha sila ng mga bayarang babae na kung saan ay ginagamit itong mga babaeng bayaran bilang pagseseso na isang uri ng pagsamba sa kanilang Diyosan. Kumbaga kaya tanggap. Ngayon, itong mga kapatid sa church ng Thessalonica, kumbaga, yung pressure para sa kanila ng mga bagong mananampalataya na ito yung trending sa paligid nila, paano nila harapin? Hindi madali. Kasi sasalunatin mo. Malinaw na sinasabi, lumayo ka, kapatid, sa mga ganitong gawain immoral, sexual immorality. At dito, makikita natin na God builds order. Ang Diyos gusto niya laging nasa maayos. Nasa kayusan. At itong order na to, kumbaga para huwag kang mawala. Maging maayos ang paglakad mo. They are meant to protect us so that we don't lose our joy. Kumbaga hindi mawala yung paglalakad mo. Kagalakan ng magalakan, ng paglilingkod at pananampalataya. At dito, makita nga natin rito, He wants us to be set apart from sin and to lean on our faith. Kinakailangan, nakabukod tayo, naiba tayo, dahil meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, kung hindi mo gagawin yung order o kaayusan na nais ng Diyos, ano mangyayari? Siyempre, masisira. Katulad halimbawa kapag yung sorry out of order. Halimbawa kung sa CR, makikita mo yan halimbawa, hindi mo magamit ang CR kasi sira ang pagkakagamit o nasira. Hindi mo magagamit ng maayos. Ganon din sa buhay pananampalataya. Mali ang paglalad mo kung akala mong tama yung pagsang-ayon mo sa mga bagay na sinasabing layuan mo, ibukod mo ang sarili mo sa mga bagay na may kinalaman sa sexual immorality. At dito, kasi kung ginagawa mo, halimbawa, itong mga sexual immorality na to, at nakakilala ka sa ating Panginoon sa Kristo, anong nararamdaman mo? Nahiya ka sa sarili mo. Yung guilt feeling, narariyan, na para ba hindi ka mamag-reflector, na para ba baka may makakita sa akin. Lagi ka may tinatago. Nawawala yung pag-alala. At dito, pinakikita sa atin, pinaalala sa atin na layuan ang mga bagay na may kinalaman sa sexual immorality. At dito, ang sabi nga niya rito sa 1 Chronicles 16:29, give unto the Lord the glory due unto His name. Ibigay natin yung karangalan, kadakilaan para sa Kanya.
bring an offering and come before Him, worship the Lord in the beauty of holiness. Kumbaga, tayo, mga Kristiyano, kumbaga, dinisign tayo ng Diyos para mas maging ganap yung kagalaang nararamdaman mo, nararanasan mo. Dinisign tayo ng Diyos para makita na kakaiba ka. Kakaiba ka, natatangi ka. Kasi may relasyon ka sa iyo. At huwag mong isipin na killjoy ang Diyos kasi makikitikim lang naman eh. Pero hindi. Ang sabi, lahat ng bagay na labas sa buhay mag-asawa ay sexual immorality. Premarital sex, gay, homosexuality, ika nga. O lahat-lahat yan, ika nga. The lust of the eyes, the lust of the flesh, lahat yan. Yung pangalawa na pinaalala sa atin dito, sa number 2, control your body in holiness and honor. Pag sinabi mo control your body in holiness and honor, malinaw na pinaunawa sa atin na itigil na natin yung mga bagay na ginagawa natin mali. At simulan na natin itama yung mga nagagawa natin. Kumbaga, itigil na. Kontrolin mo na kasi noon hindi mo alam eh. Ngayon pinaalala ng Diyos. At dito sinasabi nga na yung body, yung katawan, vessel siya. At dito makita natin, itong katawan ito, masyado siyang fragile, malambot, na kinakailangan siya ng kanina, pagbabantay, na kung hindi mo babantayan, madali siyang humiga. Kaya ikaw, kapatid, meron kang choice. Susundin mo ba yung sex drive mo, yung hilig ng laman mo? O para bang kukontrolin mo yung sarili mo kasi mali yan. Kailangan kong i-apply ko yung mga sinasabi ng salita ng Diyos at mga paalala sa akin. Kumbaga, maaalala natin na ang kinakausap ni Apostol Pablo rito, mga Kristiyano, mga mananampalataya sa Thessalonica, ang kanyang pinaalalahanan dito. At dito, malinaw na, kaya nakakarinig ka na may mga Kristiyano na bakit nahulog sa kasalanan, sa sexual immorality. Kasi nga, may choice ka eh. Susundin mo ba yung hilig ng laman mo, yung tibok mo, o yung katotohanan na mali yan, kasalanan? Kaya nga sabi rito sa Romans 6:12-13, let not sin therefore reign in your mortal body. Huwag mong hayaan na yung kasalanan na nasa sa laman mo ang siyang manaig. Huwag mong hayaan to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. Kumbaga pinaalala sa atin na huwag mong hayaan na maghari sa iyo ay yung sexual desires mo o yung mga bagay na parang tinanggap mo ang ating Panginoong sa Kristo bilang personal Lord and Savior, pero yung flesh, yun naman, naragayan pa yan. Kaya kung hindi ka atento, pwede kang malay. At dito, sinasabi nga, na huwag mong ilagay ang sarili mo sa mga sitwasyon na alam mong hindi mo kayang kontrolin. Alam mong mahina ka dyan sa bagay na yan eh. Kumbaga, papasukin pa.
alam mo na yung mga pinapanood mong yan ay dyan ka itutulak. Yung mga panonood mo o yung mga, lalo ngayon summer, yung mapatingin ka sa maganda, maganda yun. Pero yung titigan mo, kasalanan. Kasi normal yun eh. Siyempre, nasa mare ka eh. Pero kung tititigan mo, siyempre kung tititigan mo, kung ano-ano na naglalaro sa isipan mo. Kung ano-ano na naglalaro sa isipan mo. Ang mga tao, reality. Kumbaga, kung alam mong mahina ka dyan, huwag mo na, lumayo ka na. O kung mga nag-surfing ka, nag-internet ka, at nagsosolo ka, ika na, kumbaga, alam mo yung mahina ka dyan, huwag mo nang pasukin yung site na yan. Kumbaga, control. Control your body, kapatid. Yung pangatlo na pinaalala sa atin, control the passion of lust. Kumbaga, kasi nararayan niya kasi yung lust, yung pagnanasa, nararayan. Yung verse 5, ang sabi nga niya rito, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Kumbaga, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Kumbaga, malinaw na makikita mo rito na normale sa mga hindi mananampalataya na talagang yung lust, yung pagnanasa, normal yan. Kasi hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Normal yan. O kahit ako sabihin ko, nung hindi ako mananampalataya, normal yan. Kahit sa lahat natin. Pero dahil nag-aaral ka, napapakinggan mo, natututunan mo ang kalooban ng Diyos, kumbaga makikita mo na mali, kasalanan yan. Kaya nga sinasabi nga niya rito, na kapag ang isang Kristiyano na pumatol sa sexual immorality ay talagang nakakainis. Ibig sabihin, it's either na talagang hindi niya tinanggap ang ating Panginoong sa Kristo, hindi niya nakunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos, o maaaring mas nanahig ang kanyang sexual drive. Kaya, malinaw na sinasabi, sa mga hindi mananampalataya, normal yan. Pero sa isang Kristiyano na ikaw, alam mo ang kalooban ng Diyos at namumuhay ka sa sexual immorality, sa kalaswaan, ika nga, kapatid, you are living in sin. Kaya dito, makikita natin na ang kinakausap dito ni Apostol Pablo, mga Kristiyano. Kaya, pinapaalalahanan. Kasi yung mga hindi mananampalataya, normal lang yan eh. Kasi nga, ganyan ang buhay sa panahon nung isinulat itong 1 Thessalonians. Ngayon na ikaw Kristiyano, kumbaga, dapat mong matutunan na i-control ang sarili mo, kontrolin mo yung mga pagnanasang nararamdaman mo, at i-reserve yung pagnanasa mo yan sa asawa mo. Hindi ko panitalin mo. At dito makita natin na sinasabi nga, kinakailangan tayong makapamuhay ng naiba. Hindi katulad na normal sa mundong ito. We are made for better things because we know God. Kilala mo ang Diyos. Kaya alam mo ang mga bagay nito at isinasapamuhay mo ang mga bagay na ito. At bukod doon, kaya mo natututunan kontrolin ang pagnanasa mo, ang sarili mo, dahil tunay mong mahal ang Diyos. Kasi kung hanggang saan, gaano, kalalim ang relasyon mo, pagmamahal mo sa Diyos. Kaya yun yung tutulong para na sa gayon,
Huwag mo nang isapamuhay yung mga dati mong ginagawa o ngayon natutunan mo, pinaalalahanan ka na ang pagmamahal ko sa Diyos ang siyang mas mananaig at hindi ang pagnanasa ko sa kapwa. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, you are not your own? Kumbaga, ang katawan natin bilang Kristiyano, templo ng Santong Espiritu. Templo ng Santong Espiritu, tapos ginagamit mo sa alam mong salungat sa kalooban ng Diyos. Ay malinaw na kasalanan. At malinaw na sinasabi nga na huwag mo nang isapamuhay yung dati mong buhay. At sinasabi nga niya rito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Kaya mga kapatid, kumbaga, tinubos ka na ng Diyos sa mga pagkakasala mo. Past, present, future. We are justified, forgiven, at ipinagkaloob yung mga spiritual blessings, mga pangako na nakalaan para sa atin. Kaya, ang paalala sa atin dito, let's live like saints, not sinners. Isa pamuhay mo kung ano yung nararapat bilang isang hiniran at hindi bilang isang dating makasalanan. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, sa Roman numeral 2, the importance of knowing that you are called for holiness. Yung kahalagahan na dapat alam mo na tinawag ka ng Diyos para mamuhay ka sa kapanahan. Dapat alam mo yan. Huwag mong isasantabi, huwag mong kakalimutan. At dito, makita nga natin na ang lahat ng kasalanan na may kinalaman sa sexual sin, kumbaga, hindi lang ang ibang tao ang dinudungisan mo, maging ang sarili mo. Kasi nga, ang katawan ng isang Kristiyano, temple of the Holy Spirit. Hindi lang ang kapwa mo ang tinudumihan mo, maging ang sarili mo. At dito, sinasabi nga na walang tinatawag na safe sex na labas sa mag-asawa. Kung nagplaplano ka na tumikim ng asawa ng iba o ng babae ng babae, halimbawa o lalaki ng lalaki. Kumbaga, makikita natin dito na yung maaaring nakalusot ka kasi naitago mo, pero yung pagkakasala na maingatan mo yung puso mo, hindi mo nagagawa. Bakit? Kasi naroon nga yung guilt. Naroon yung shame, nahihiya ka sa sarili mo. Na ang dinungisan mo ay ang templo ng katawan, templo ng Diyos, ang sinuway mo ay ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, akala mo nakalulusot ka. Pero, all-knowing ang Diyos, omnipresent ang Diyos. Dapat mong maintindihan na tinawag ka na mamuhay ka ng naayon sa kabanalan. Kaya nga sabi nga niya rito, katulad ng bago kami rito, hindi ko na babanggitin kung sino. Pero nung bago kami rito, may naobserbahan kami nung nagpra-practice kami. Pero merong isang quote and quote na parang ino-obserbahan si kapatid at binabantayan na parang pinagplaplanuhan kung ano yung gusto niya na parang makukuha siguro. Si kapatid, hindi sa side object na parang siyang pagnasahan mo.
Si kapatid, tinubos siya ng Diyos para mahalin mo kapatid mo sa pananampalataya. Kasi, huwag na tayong lumayo, pero may mga kwento sa ibang mga churches, halimbawa o sa mga siguro mga alam niyo churches, may nangyayari talaga. Na kung sinasabi nga na talagang, kung hindi ka atento, mahina ka dyan, dapat lumayo ka na, iwasan mo na, pero may mga nangyayari talaga na, halimbawa sa youth, kumbaga nagkakaroon ng premarital sex, tinatago nila, hindi natin alam, mapabalitaan natin, kailangan na ikasal kasi nabuntis na pala. O minsan, si kapatid na lalaki, binabantayan pala si kapatid na babae. May mga sitwasyon din yan. Kahit Kristiyano ka, katulad nga nitong sulat nito, ang kinakausap dito ni Apostol Pablo, Iglesia ng Thessalonica. Kaya kung hindi ka mapagbantay, mapag-ingat, ika na, pwede kang madaya. Kaya kailangan mong dapat maintindihan na, kumbaga, the importance of knowing that you are called for holiness. Yung pang-5 na pinaalala sa atin dito, the Lord is an avenger of sins. Kumbaga, ang Diyos hindi nalilingid yung mga kasalanan na yan. Sa verse 6, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warn you. Alam natin na ang Diyos, hahatulan niya yung kasalanan ng mga taong walang relasyon sa Kanya. O yung mga taong hindi Kristiyano, hahatulan ng Diyos yun. Eh, papaano yung mga Kristiyano na nagkasala, nahulog sa pagkakasala at nagawa ang mga bagay na mali? Katulad nga ng iwasan mo itong mga sexual immorality dito. Kumbaga, dapat natin maintindihan, malinaw na sinasabi, there is no more condemnation in Christ Jesus. Sa Romans 8:1. Oo, totoo. Kasi pinatawad ka na, past, present, future. Pero yung kapatawaran yan, hindi yan lisensya para gawin mo na mamuhay ka sa pagkakasala o dayain mo ang sarili mo. Hindi. Kasi kung totoo sinasabing there is no more condemnation in Christ Jesus, pero totoo rin yung sinasabi na kung ano ang itinanim mo, ay siya mong aanihin. Katulad halimbawa sa Galatians 6:7. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Huwag mong dayain ng Diyos, huwag mong lilangin ng Diyos, kasi kung ano ang itinatanim mo, ginagawa mo, yun din ang siyang aanihin mo. At dito, pinaalala nga sa atin, maging sa Hebrew 13:4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Kumbaga, hindi makakalusot. Kung anong ginagawa mo, kabulastugan, meron kang aanihin. At dito, kumbaga, ngayon, paano natin masasabi na there is no more condemnation in Christ Jesus, pero nagkasala ako? Paano yung maaaring bunga ng pagkakasala aking nagawa? Halimbawa, kasi malinaw na kapag nagkasala ka, hindi mo may sasantabi na mayroong mga consequences. Maaaring pumatol ka sa mga sexual immorality, halimbawa, kumbaga, kung sino-sino yung pinapatulan mo,
Pwede kang magkasakit. Pwede kang magka-HIV o AIDS, halimbawa. O maaaring dahil sa ginagawa mong kabulastugan, mga tinatago mong hidden sin, kasi hidden yan, kasi ikaw lang ang nakakalam yan, kasi hindi naman tayo laging magkakasama, maaaring pinagigindaan kung bakit para bang yung blessing na para sa iyo ay hindi mo matanggap-tanggap. O maaari rin naman na dahil sa ginagawa mong mga bagay nito, nagpre-pre marital sex ka halimbawa, hindi pa kayo mag-asawa, mag-un pa lang tayo. Kumbaga, nabuntis, walang planong pag-asawa, kumbaga, nakapag-asawa ka ng hindi oras. O halimbawa, dahil sa nakikiapid ka, yung pinakikiapidin mo, nabuntis, naging extended family, wala ka nang pangsustento, nadagdagan pa sa labas ng anak mo. Kung mga makita natin na may mga consequences, yung mga ginagawa nating pagkakamali. At malinaw na pinapaalala sa atin na kapag ikaw na isang Kristiyano na para bang, kumbaga, nagkamali ka, yung feeling na para bang nahulog ka, yung para bang, yung guilt feeling na para bang ang liit, ang baba ng tingin mo sa sarili mo kasi nadaya ka. Kaya dito makita natin na yung mga pagkakamaling yan, kumbaga ilan lang yan sa mga possible consequences kung hindi ka nagiging maingat, nalayuan mo yung mga dapat layuan na sinasabi sexual immorality. Pero alam natin na ang Diyos talaga, kumbaga, our God is a God of salvation. Kaya mong mapagtagumpayan yan. Kaya mong lampasan yan. Kung alam mong nagkakamali ka, kailangan lang tayo magsisi. Aminin natin. Kung may mga pagkakamali tayo nagagawa, at humingi tayo ng kapatawaran. At yung mga kahinaan na yan, kaya natin mapagtagumpayan. Kumbaga, pinapaalala sa atin dito na huwag tayong maging pabaya. Ang sabi nga doon sa verse 7 and 8, for God has not called us for impurity. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa mga bagay na karumihan. But in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God who gives His Holy Spirit to you. Sino raw binabaliwala natin? Kapag yung hindi natin sinusunod yung mga paalala ng Diyos katulad nitong layuan mo ang sexual immorality. Hindi tao. Hindi tao ang siyang kinainisan mo, sinusuway mo, kundi mismo. Kaya kapatid, kung naiinis ka sa akin, halimbawa, alam mo sino malinis si Pastor. Huwag ka sa akin maghahanap. Kasi instrumento lang ako. Ipinahayag ko lang kung ano yung salita ng Diyos. Aminin ko, galing din kami dyan. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, nalalampasan. Kumbaga, kaya pinapaalala sa atin na huwag nating baliwalain. Ang sabi niya rito, therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God. Ang Diyos ang ating sinusuway kung binabaliwala natin ang mga bagay na ito. At ang sabi nga niya rito, naririyan ang Santong Espiritu
na ibinigay sa isang mananampalataya, yan ang gamitin natin. Katulad nga sa Galatians 5:16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Kumbaga, ang Santong Espiritu na ipinagkaloob sa isang mananampalataya, ang gamitin mo para mapagtagumpayan mo ang mga bagay na hindi mo kayang mapagtagumpayan. At dito, makita nga natin na yung self-control, yung pagpipigil sa sarili, alam naman natin na isa yan sa bunga ng Santong Espiritu. Self-control. Kaya kapatid, control din kung hindi si Mrs. ang partner mo. Tiis-tiis din kung kailangan magtiis. At kung hindi ka na magtiis, mag-asawa ka. Kung mga malinaw na sinasabi dyan, Maligaw po. kaya, kumbaga, ang Diyos din ang nag-design ng sex. Kasi sa creation pa lang. Pero, anything outside marriage is sin. Yung pangatlo na pinaalala sa atin dito is a life desiring to love more and more. At dito, sinasabi nga niya rito na habang ninanais natin na makapamuhay ng katulad ng nais ng Diyos, mas matututo ka, mahalin mo ang kapatid. Habang ninanais mo, i-apply ang mga kalooban ng Diyos. Matututo mo, i-apply na mahalin ang kapwa mo. At dito nga, makita natin na sinasabi nga niya rito na dun sa verse 10, ang sabi nga niya rito, for that indeed is what you are called, you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more. Katulad nga ng sinasabi ko kanina, na pinupuri ni Apostol Pablo ang church ng Thessalonica. Kasi yung mga aral na tinuturo sa kanila, ina-apply nila. Pero, ang nais pa rin ni Apostol Pablo na minamahal mo na si kapatid. At yung pagmamahal na yan ay galing yan sa Santong Espiritu, bunga yan. Ngayon, lalo mo pang pagyamanin yung pagmamahal na yan. Kaya nga, sinasabi, pinaalala sa atin na huwag kang maging stagnant. Na parang kontento ka na lang na ganyan na lang. Hindi. Kaya nga, pinapaalala sa atin dito na debi meliorare amare sempre. Lalo na higit na pagyamanin yung pag-ibig na itinuturo ng Diyos sa atin. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito is a life of honesty. Sa verse 11, ang sabi nga niya rito, and to aspire to live quietly and to mind your own affairs and to work with your hands as we instructed you. Dito, pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na mamuhay tayo. Maging maingat tayo, maging determined tayo, may purpose tayo sa ating mamumuhay. At ang isang pinapaalala sa atin dito, na yung purpose natin, isang pinapaalala sa atin, naisin natin ng mga pamuhay ng tahimik, payapa. Ang sabi nga niya rito, mind your own affairs. Isipin mo yung sa sarili mo. Kasi,
problema kung bakit parang kang laging pagod sa church o sa ministry mo, ay ang hilig-hilig mong tingnan si kapatid. Ang hilig-hilig mong unahin kung ano yung ginagawa o hindi nagagawa o sinasabi o hindi nasasabi ni kapatid. Kaya parang masyado kang maraming pinakikialaman. Pero sinasabi nga, aspire, mas naisip mo mamuhay na may kapayapaan. Mas isipin mo yung sarili mo. Mind your own affairs and work with us as we instructed you. Kasi lagi natin nakakalimutan na ang dami nating pinupuna, pero yung sarili mo, hindi mo makita. Ang sabi nga rito sa Matthew 7:4-5, or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye, hypocrite. First, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ang dami mong nakikita, ang daming napupuna, kaya pakiramdam mo lagi kang pagod, natatabang ka na makita sa kapatid. Kasi yun ang lagi mong napupuna, hindi mo tingnan kung ano ba ang kailangan mong i-meliore. Kasi ang sabi nga kanina, huwag kang makontento, kailangan mong magpatuloy na mag-meliore. At dito, pinapaalala sa atin na kumbaga, yung masyado mong inaalala yung mga bagay na masyado mong inaalala yung mga bagay na hindi nagagawa ng kapatid, o yung parang sinasabi ang tagal-tagal na ni kapatid pero parang ganyan lagi siya, pero hindi mo makita na yung sarili mo nagbibigay, di ba? Napapabayaan mo yung sarili mong spiritual life. Tandaan mo kapatid, na kapag haharap tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi ko kailangan na ako'y asawa ni Sister Jenny. Ako'y kapatid ni kapatid niya yan, anak ko si ano. Hindi. Tatayo tayo, haharap tayo. Kanya-kanya. Sarili-sarili. Wala tayong bagger. Haharap ka sa Panginoon, wala kang bagger. Sarili-sarili tayo. Kaya, yun ang isipin mo. Oo, paalalahanan mo siya kapatid, pero yung problemahin mo, nahihirapan siya, sige. Pero mas tingnan mo kung ano yung dapat mong i-meliore sa sarili mo. Mind your own business. Live a quiet life. At dito, sinasabi nga sa panglima, is a life that aspires to be a good testimony. Sa verse 12, so that you may live properly before outsiders and be dependent on no one. Yung pinakang ultimate goal natin, kumbaga, ma-share natin ang mabuting balita, ang gospel sa mga wala pang relasyon sa Diyos. At dito, makikita nga natin na mas makikita ng mga wala pang relasyon sa Diyos kung paano ka namuhay. Mas yun ang nakikita nila. At kung namumuhay ka ng isang magandang ehemplo, good testimony, mas nakikita sa iyo si Jesus Christ. Yung pagiging buhay ni Yesu Cristo sa buhay mo. Kaya nga, pinapaalala sa atin dito, kapatid, sa Hebrews 10:36, patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will, then you will receive all that He has promised. Hindi nalilinig sa Diyos yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya patuloy lang tayong magnais, naisin natin,
ina-aspire natin na maging bon exemplo tayo sa loob at labas ng iglesia. At ang sabi nga niya rito, be dependent on no one. Salamat sa mga kapatid na ginagamit para makakilala ka o kung bakit ka nakakilala. Pero ang sabi ko nga, kanya-kanya tayong haharap sa Panginoon. Kaya napakasarap sa sarili mo na talagang nakakalakad ka mag-isa, dependent on no one, kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung relasyon mo sa Diyos. Be dependent on no one. Ang sabi nga sa 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Kaya mga kapatid, salamat sa mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Minsan pa pinaalala sa atin na kinakailangan natin mamuhay. Isang pamuhay natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pinaalala sa atin dito na is a life of continual spiritual growth, a life that lives in purity, a life desiring to love more and more, a life of honesty, a life that aspires to be a good testimony. Kaya kapatid, ang buhay natin, normal yan. Katulad ng mga napakinggan natin kanina mga testimony. Yung everyday life natin, bilang Kristiyano, lagi tayo nasa parang gwera. Physical na laban man, o spiritual na gwera ang kinakaharap natin. Pero, naririyan na, ibinigay na ng Diyos kung ano yung game plan, kung paano tayo lalakad, makikipaglaban. Nandiyan yung kanyang mga salita, nandiyan yung kanyang mensahe, nandiyan ang kanyang Biblia. At ang buhay natin, kung minsan, smooth, lisyo, pero kung minsan, ang daming balaki, problema ang masalimuot. Pero isang pinapaalala sa atin dito, but if we have a life doing His will and finding our battles together with Him, surely you can do. Kung alam mong nagpapatuloy ka, lumalaban ka, isinasapamoy mo kalooban ng Diyos, kasama ng Diyos, in the end, patuloy tayong magbawa. Puri ng Panginoon. Salamat po Diyos sa katotohanan ng mga salita ng Panginoon. At minsan pa, dalayan ko na tunay nga, ang mga mensahe kong ito, Diyos, ay hindi lang po namin napakinggan. Dalayan ka po Diyos na pagyamanin mo sa puso't isipan ang mga salita kong ito ang aming napag-aralan, Panginoon. Dalayan nga po Diyos na buksan mo ang puso't isipan nga po ng mga kapatid sa mga katotohanan ito at patuloy mong tulungan sa gabay patnubay nga po ng Santo Espiritu i-apply katulad ng aming mensahe na nag-aralan sa oras nito. Buhay na sinasapamuhay ang iyong kalooban. Lord God, salamat po, Panginoon, sa ilang pong papuri, sa ilang pong parangal, sa tayong mga lamang ng iyong anak ni Jesus na Panginoon. Patuloy po tayo